Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog, no? Ay, salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Magbigay lang po tayo reaction dito. Marami po tayo. May maganda topic tayo mamaya, ano? Unahin muna natin si dating Mayor Mabilog, no? One day lang po ito. At merong 335,000 views. Lantaran ang banta ni FPRRD matapos siyang isama sa narco-list ng walang basihan. Personal na humarap sa kamera ang dating alkalde ng Iloilo City. Dinetalye niya ang mga banta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang isama sa narco-list nito ng walang basehan. Binanggit niya rin inibitahan siya noon sa Campo Crame para utusang magdiin ng isang dating presidential candidate at isang senador sa droga. Pero nakatanggap raw siya ng tip na papatayin siya sa kampo. Nakatutok si Ian Cruz. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba. Siguro napanood nyo na po yan, no? Magbibigay lang tayo reaction dyan, no? Alam nyo, no? Nung nanalo to si Duterte bilang Pangulo, no? Biglang lumabas ito at may daladalang matrix. May mga listano ito, mga drug list na sinasabi niya. Merong narco politician, merong narco generals. Meron pa narco generals. May mga piskal, judges na protector daw ng droga. Marami ho yun. Teka, sabi niya. Kasama pa nga ho yung mayor ng ex-mayor ng Santiago City. Pempe Miranda, nakasama rin ho niya sa drug list na yan. Si General Luot ba yun? Oo, nandyan din yan. Si Peter Lim, nandyan din yan. General Garbo, nandyan din yan. Yan ho yung mga nakalagay dyan sa kanyang drug list, no? Nagtataka ako, no? Meron akong kaibigan na hindi ko na babanggitin ang pangalan, no? Na dyan sa Malacanang ngayon. Sabi ko, attorney po yun, attorney. Sino ang nagbigay dito kay Digong ng mga listahan na to, ng mga protektor ng droga na pinaniniwalaan niya? Saan niya nakakuha yan? Yung pala, di ba sabi ni Duterte, mayor pa lang siya, mayroon na siya mga listahan na binibigay sa kanya raw ng mga PDEA ba o whatsoever, o. Bangag, sabi niya, di ba, nag-speech siya, meron tayo presidenteng adik, sabi niya, di ba? Ang problema dito, wala hong balik Hindi ho sinusupalpal ni Bongbong tong si Digong, no? At ito naman, nakapagtaka, di ba? Pero noon, nung hindi pa galit, tama, galit na, inaaway niya si Bongbong, di ba? Ang ano dito, mga boss, no? Si Peter Lim, na sinasabi niyang protector ng drug lord, pinuntahan siya sa Malacanang. Hinarap siya bago lumayas. Okay, bantaan niya. Sabi ni Peter Lim, nasubaybayan ko yan Maraming Peter Lim, baka hindi ako yan. O yun pala may kuha sila ni Peter Lim na magkumpare sila. Nag-anak sila sa kasal. General Luot pumunta rin sa Malacanang. Dahil marami siyang daldal na bakit daw napakayaman ni Luot, may sabungan si Luot. Parang gusto niya pa-lifestyle check si Luot. General Garbo, ganun din, marami mga judges na sabi niya marami ho. No? Yan. Yung mga ibang mayor na matay, nagkapatay-patay, di ba? Ito si ex-mayor Mabilog, natakot, umalis nga. May karapatan naman siya matakot dahil yun nga di ba? Napanood nyo na ho yan. Ang ano lang sa akin, no? Asan yung mga personalidad na yung hindi naman ho namatay asan yun? Ba't hindi sila ngayon lumalabas para sinuhin nila to si Duterte? Na anong pinagsasabi mo nung nakaupo ka? Kasi wala na siyang immunity from suit di ba? Kaya siya matapang nun yun nga Meron siyang immunity from suit.
May mga judge pa na may mga narco generals na nilabas niya. Narco generals. Wala naman yatang nahuling general. Meron ba? Ang nangamatay, yan nga, sila Paruhinog, si Abuera Mayor Espinosa, yan ang napatay na alam ko eh. Tsaka yung Udikta ba yun? Mag-asawa, napatay din. Bakit? Yun lang ang alam ko na masyado. Tsaka yung mga iba mga nakakaning itik na mga nakatsinelas, yun na mga napatay. Oo. Eto si Mabilog tumakas. Oo, sa takot niya. Yun ang sabi niya. Asa na, bakit yung iba hindi naman tumakas? Hindi naman napatay. Hindi ba? Pero ito talagang parang ang pakiramdam niya talagang personal siyang galit sa kanya si Digong. May paliwanag naman siya diyan dahil nga hindi raw nanalo sa lugar niya, ganun, di ba? BP Lenny nga, di ba, ni Red Tag din, di ba, mga friend? Yun lang yun. Hindi ba pwedeng patawag kaya to? Nakikooperate siya din sa Quadcom. Sabi naman ni Bato, alay kayan, party lang yan ng hindi totoo pinagsasabi niyan, di ba? Baka mas, Bato, isampahan mo ng kaso kung hindi totoo sinasabi nito. Di ba? Sinisira ka ba to eh? Kasuhan mo. Di ba? Si Digong, sampahan nyo ng kaso to kung hindi totoo sinasabi nito. Di ba? Umiiyak na nga eh. Di kasuhan nyo. Mantayin mo ba? Prosecutor prosecutor. Pero pag hindi ako bilib sa isang prosecutor, prosecutor ang tawag ko. Totoo. Di ba? Sampahan nilang kaso kung hindi totoo sinasabi nito. Ganun lang yun. Pero yun nga, sana patawag din ng Quadcom. Ito mga ibang nasa drug list ni Digong. Tsaka si Digong patawag nyo na. Tama na yung courtesy na yan. Courtesy, buti sana kung matino nga ginawa niyan. Dito naman tayo. Ngayon lang ako mga kampanya, mga boss. Subukan yung iboto naman, Gusto nyo magkatapos-tapos na talaga tayo, 5 hours ago lang po ito. Oo. Nakikiusap naman ako sa inyo. Kung gusto niyo matapos na, iboto niyo naman sila. Mga friend, of Mr. Philip Salvador to be the party senatorial candidates in the 20s. May we ask the 3 candidates please stand up? Kala ko, the 3 stooges, please stand up, the 3 candidates pala. Tuloy. And let us ask them if they are going to accept the nomination of the party. Mr. Philip Salvador. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap. Pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Talagang ganon. Balweg. Talagang ang politika, maraming batikos ka nga abutin dyan. Lalo ka na, pakapalan lang naman ang mukha yan, Ipe. Diba? Pag makapal ang mukha mo, di tuloy mo yung gusto mong mangyari. Tuloy mo, Ipe. Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sumuko. Kung ako po'y matatakot sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Thank you. Magandang gabi sa... Ito pa isang 3 stooges. Parang awa nyo sa mga kinabukasan nyo. Mga ko, Diyos ko. Pakishare ito. Baka makakuha ang boto to. Ito.
Mga senador ho ito ni Digong at saka ni Kibuloy. Oh. Tuloy mo ba Sa ito? ating lahat, Palakpak. ayaw ko ba ako? Dito na ako eh. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, no, I was really decided, I have really decided to run again for re-election. Lalong-lalo na ngayon, halos araw-araw, makita nyo dyan sa one committee ng House of Representatives, araw-araw binubugbog tayo. Hindi ako Oy, Quadcom, binubugbog niyo raw to araw-araw si Kalbo. O, tuloy mo. papayag. Hindi ka papayag. Hindi ako papayag na tayo'y bubugbugin na lang ako. Lalaban tayo. Laban lang. Kaya nga tama kayong PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayo ginigipit. Araw-araw tayo sinisiraan. Araw-araw tayo inuupakan. May sisirain ba sa'yo ba to? Kailangan niya ba? Laban mo rin. Hindi tayo atras dito. Yeah. As I have said, temporaryo lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Kaya nga nasa baba kayo ngayon eh. Bilog ang mundo. Akala ko ulo mo bilog. Tuloy mo ba to? Tonto ako dito. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Yeah. Kaya yung mga tao na yan na nagigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng Tatak Duterte, hindi man Tatak Duterte yung re-respect. Wala yan. Never yan. Since day. Kaya pala ni-resba ka ni Duterte si Dilima. Tignan niyo magsalita itong mga senador ni Kibuloy, no? Anak ng pating, oo. Iwan ang aking magkakilala ng Duterte brand of leadership. Hindi ko talaga naramdaman na ginagamit. Duterte brand of leadership. Putik kayo. Ang dami niyong pinapatay. Ay, dyan ni ICC. Bato ka. O, tuloy. Yung kanyang official capacity para rispakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, paano natin sila rispakan? Just in case tayo mag-survive 2025, patawid namin ni Senator Bongo, Philip Salvador at kung sino magsasama sa ating partido, pag matawid natin at 2025, ipakita natin na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang nga. Maayos naman ang serbisyo mo kay Kibulog eh, tsaka kay Digong, di ba? Pero sa bayan, mukhang lana. Ito. Ewan ko lang. Mga friend, pag ito lumusot itong 2 studios na to, ewan ko na lang. Ayawan na. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, andito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido ng PDP kung paano tayo magservisyo. Hindi tayo dapat pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aming masasabi. Maraming salamat. Magandang gabi sa tila. Senator Bongo. Wala ka naman sinabi na ano gagawin mo pag nanalo ka senador. Puro kayo tutulong. Pang barangay election niyang mga... Ito, si Bongo. Maganda speech ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga muka na naalala ko noon, yun pa rin yung muka na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at suporta. Palakpakan po natin ang ating tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Talagang successful ang administrasyon ninyo, kala mo.
Ang daming nakapasok na in-check, mga pogo, lahat ha. Ang very successful talaga. Nabaon sa utang ang Pilipinas, very successful yung Parmali. Hanggang ngayon, successful pa rin. Nahuli ni Silao. At very low din. Ang naging piyansa, 90,000 lang yata. Oo, buti ko. Tuloy mo, Bongo. Kami naman ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po namin ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa Pilipino. Maraming salamat. Kala ko pagmamalasakit sa mga in-check. Tuloy mo. Salamat po. Ako, Ikaw. patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Hindi naman po ako politiko na mangangako, pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipinas. Tutuloy niya yung programa ni Duterte, mga friend, ha? Tsak na siguro kung ang panahon ni Duterte, 35,000 ba namatay? Baka madagdagan pa dahil itutuloy daw na itong 3 stooges na to eh. Tuloy mo. Alam niyo mga naninira dyan ngayon, yung mga naninira dyan ngayon, sila mismo yung unang panahon, yung sumisip-sip. Diba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. At nasa atin po ang... Tama na. Mga boss, ayan. Yung mga kandidato ni Digong, 3. Wala pa yata nakuha ang iba. No? Ay, naku. Sa akin lang mga boss. Sana madagdagan pa si si Mabilog. Oo, dahil maraming tinuro si Digong eh. Presidente nagsasabi sa iyo na isa kang protektor ng droga. Tapos palalagpasin mo lang ng ganon. Sa akin, babawi ako ha. Ako paano yung mga anak ko? Diba? Sinasabi, tatay niyo pala, protektor ng droga, putik yan, diba? Diba mga friend? Yun lang yun. Dapat yung Quadcom, maghanap pa ng mga ibang pininsala ni Duterte, yung drug list ni Duterte. Diba? Pero baka wala nga si Bongbong Marcos nga hindi nagkakaso presidente pa yung binabalahura niya, di ba? Pwede. David Ali Mendoza, shout out. Yung 3 stooges boto nyo para magkatapos-tapos na sa Senado. Good morning, Karok sa Sabanga Warriors, sabi niya. Kaya po nagpunta yan si Tambaluslos kay former VP Leni Robredo ay pamumuliti ka pa din ang dahilan. Balita ko nga po ay ayaw nga paunlakan ni Atty. Leni pero mapilit itong Amazona na makipagkita kay Atty. Leni. Ang sa akin lang po ay mag-ingat si Atty. Leni at malamang sa alamang ay may iniluluto na naman kasinungalingan ang mga DDS vloggers. Malamang sasabihin nila na sumama na ang mga kakamping sa DDS. Pwede. Pero hindi ako dyan. Nag-i-stick ako doon sa aking haka-haka. Ay, pinanood ko si Idol Christian Esguera kanina, tsaka si Secretary Llamas. Parehas ang kutob namin ni Secretary Llamas. Na baka, sabi ni Secretary Llamas, baka may ibubulong na siya tungkol sa nangyaring nung nakaraang eleksyon. Diba? Hindi malayo yan para magsabong-sabong na, diba? Damit. Pero hindi ganun si VP Leni. Hindi siya intindihin. Hindi naman, sa totoo lang wala nang pakialam si VP Leni sa Gusto lang niya magsilbi sa tao Kung gusto niyo ako, di sige. Kung ayaw niyo, di. Wala nang problema sa buhay si VP Leni. Lahat ng mga anak niya, scholar. Diba? Tsaka hindi na, bigyan natin Digong ng, magkano ibigay mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi suga pa, hindi swapang, di ba? Tsaka walang dynastiya, di ba? Elizabeth Iscari, shout out. Good morning, Sir Rox. Ang masasabi ko dyan, humihingi yan ng suporta sa mga kagaya nating Makaleni na alam niya na marami talagang taga-suporta ito. At siyempre, para bumango nga naman ang kanyang mabahong anomalya niya sa paggastos ng pera ng bayan. Kasi nga, nabubuking na yan kung paano niya
nakawin ng kaban ng bayan. Oh. Sa kakamping, makakakuha siya suporta. Papatawa siya, Elizabeth. Wala yan. Al-Ulalia ulit, oh. Nakikain ng lugaw si Fiona, kaya dumayo pa ng Naga City. Masarap daw lugaw. Desperate move na yan, Sir Rox. Kaaway na ng Duterte ang Marcos. Hanap na ng kakampi ang Duterte. At tulad ng hula natin, Sir Rox, masasagad na kagipitan ng Duterte at posibleng ibulong na nila mismo kay Madam Leni ang ginawa nila at tunay na nangyari ng 22 election. To, di ba? Harapang kumpisal, damay-damay na, gulo na kung gulo. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless. O, mo. God bless, Al-Ulalia. Tomas Aurora, shout out. Nakakabobo talaga, sir, ang hate, anger, and bitterness. Walang masasabing maganda sa kapwa yung mga ganyang klaseng tao. Glenn Chong is just defining who he is. Bobong, emosyonal na lalaking talakera. Be careful of Sarah. She is not only vindictive but manipulative too. Totoo yan, Tomas. Placido Santos, shout out. Your guess is as good as mine. Oh, di ba? Ganun kasimple, di ba? Anong pag-uusapan nilang personal? Aber, after 8 years, tapos eto ka, hindi ako niniwala doon. At kung sasabihin naman na mag-aano siya, sasama siya kay BP Leni, mag-aano siya, tagi na, may mga hula na. Para maging oposisyon siya, sasama siya sa oposisyon, kasama nila BP Leni. Hindi ho nangyari yun. Hindi ho yun ang lakad ni Sara para pumunta pa siya doon, no? Hindi ho ganun yun. Something yun. Baka malamang yun. Hintayin natin. Johnny Bigod, shout out. Gandang umaga, Karoke. Tiyak yan. Humihingi itong si Sara na suporta kay BP Leni. Palibasa, tagilid na sila. Wala sila makukuha suporta, Johnny. Hindi yan ang mura. Bumabaho na pangalan nila. Bumabaho? Kailan ba bumaho? Ako never ko talaga. Umpisa pala nakita ko yung mukha ni Digong. Ano to? Wala to. Yung putek, bigla nanalo. Sinuportahan ng Ilocano. O, di nanalo. Yan ang totoo dyan. Kung hindi dito kay Amy Marcos, hindi ko mananalo. 30 million, malaki yung boto yun. 30 million. Plus yung mga Ilocano pa na sumuporta dyan. Kaya nanalo yan. Ganun lang kasimple yan. Kaya naghahanap na ng kakamping. Dapat kay Leni ay huwag basta-basta pumayag sa gusto ni Sara. Hindi mangyayari dyan. Huwag siyang magpadala sa mga bulada. Kung hindi ganun si BP Leni. Joel Molina, shout out. Wala nang maisip si Sara at naghahanap ng kakamping pero mabibigoy kung tungkol sa politika at hindi basta-basta kakampi ang mga kakamping. Totoo yan, Joel. Katayo pa, lalo si BP Leni. Marilo Pabianak, shout out. Happy weekend po, tay. At bumaligtad ang mundo. Yung dating nagpapabagsak, sumisira at sa kabutihan ng ating BP Leni, heto, at maiisipan bumisita sa mismong bahay niya at ni walang abiso man lang. Ano yun? wish ko lang po nawa yung ginawa nilang pandaraya sa nakarang eleksyon pero di nila malilin lang si BP Leni. Mabuti ang puso niya kaya huwag nilang idamay ang sa maruming laro niya. Pero matalino ang ating Madam BP Leni. Yun ang pinanghahawakan natin. God bless. God bless you, aming Madam BP Leni. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Hindi siya lulusot. Puta, kung balahurain itong mga to si BP Leni nung araw, ano puta? Lutang, kung ano, puta, ayan. Kita mo lang, puro lutang. Yung mga Duterte, halos lahat lutang na di ba? Kung magsalita, ay, may rally sa Liwasang Bonifacio ulit, meron yung mga mausog, meron na naman sila. Sana mali ako.
Pag sila, naku, marami na ako nakikita ng ganyan, ako. Bigla may sumasabog, putik yan. Ted, shout out. Dapat nang tapisin ang kayabangan ni Sara Bastos. Insulto dahil papunta na pala sa bahay ng dating BP Leni saka nagsabi, anong magagawa ng dating BP? Di palamunin at painumin ng Pepsi. Fiesta naman kapalmuks naman. Ted talaga. Ted ulit, malamang tama ka, Karoke. Ang gustong isabong ni Sara Sira si BP Leni kay BBM. Pag sinabi niyang dinaya siya ni BBM, kaya lang di batang isip si Leni na pumatol pa dyan sa maruming eleksyon. Sara Sira, nagkakagatan na kayo, mandadamay ka pa ng iba. Ano, bali? Ted, Ray Gasmin, welcome to the club. Kayo lang ni PBBM, sadyang sinungaling, ano ba to? Troll? Ewan ko sa'yo. Kalati Bayaw. Good afternoon, Kasani. Nax early bird natin ngayon, Ganun pa man, batutahin mo sila ng todo, Kasani. Hala, bira. God bless your family. God bless ulit, Kalati. Brave Heart, welcome to the club. Karox, baka inamin na yung dayaan na naganap. Pwede, diba? Yun na ang kutob ko Yan din ang kutob ni Secretary Ronald Llamas. Kalat ulit, basta kabayo, malakas, bumatuta, patay tayo dyan. Rodel, bravo, welcome to the club. Nung umpisa na si Sara kay Leni, na si Leni talaga ang nanalong presidente, pero Ma'am Leni, hayaan mo na, okay naman si BBM. Ayun. Marilo Pabian ulit, Makikipagkaibigan? I doubt it. Hihingi ng sorry? I doubt it. Makikipiesta sa Peña Francia? I doubt it. Namamasyal lang ganon 6 a.m. early in the morning. Di yan papasa sa mga Rocky Warriors. Gumawa siya ng isang mabuting pangungumpisal na ang sambayanan ang makikinabang. Yun ang makakabawas sa mga palpak na ginawa niya. Huwag niyang gamitin ang isang marangal na tao para makaahon siya sa lugmok na kalagayan niya. Totoo yan, Kalat ni ulit, mahina. Alam nyo, no is no. Mahina pala si Maring Leni. Kung totoo man na bumigay siya sa pamimilit na makipagkita si Maring Sara, hindi dapat pinagbigyan ng yung mga may topak. Mahina. Kaya kami ni Kasani ay hindi bumibigay kahit sino pa ang mamilit. Ganun, patay tayo dyan. Kahalat talaga. Federico Mandaco, napanood ko sa Tony Claire at yung anchorman na si Rod Marcelino. Ang tawa ko ng tawa sa kanilang kwento. Napanood ko rin, talagang katakatakap. Pero biglang mabuting tao at piyesta naman, siyempre no choice si Bibi Leni kung di harapin at istimahin siya. Paggalang yun, pinakita ni Bibi Leni. Kung may political motive man si Sara, yun ay kiss of death na. Planado yan nila Gloria. Bibi Leni is bright and strong woman. We trust her na hindi kayang maimpluwensya ng kalaban. Totoo. Hindi siya po pwede talaga dyan. Federico Mandaco ulit. Paano kaya yung namiesta lang si Sara kay Bibi Leni? Aba, sa dami ng bodyguard ni Sara, nasa 300 plus na security, tiyak ubos ang handa ni Bibi Leni. Kamot ulo si Bibi Leni, pero kidding aside, dahil tuliro si Sara ngayon, naghahanap siya ngayon ng kakampi, pero hindi niya naisip, hindi magkalibel ang utak at talino nila. Kung ano man sadya niya, sigurado dirty tactics yan laban kay PBBM. Palagay ko lang baka tungkol yan sa last presidential election, lalong sinisira ni Sara yung sarili niya. Sigurado yung mga DDS ay galit na din sa kanya. O, diba? Pwede. Ano ba sisirain niya impeach ako Di pare-pare sa tayo magkaleche-leche. Parang ganun.
Siga-siga nga siya, di ba? Kita mo yung ginawa sa Kongreso, oath-taking. Wala. Oath-taking kayo dyan. Tsaka yun nga, makapal ang mukha. June 13, 92, shout out. Hindi dapat payagan ng gobyerno na mga Philippine lawyers ang mag-represent sa mga Chequang sindikato na ito. Totoo yan. Tsaka dapat, no, mga friend, sana mawala yung power ng presidente na magpardon. Nag-aasiki mo, o tignan mo, kaleche-leche. Hindi yan dapat makatakbo kasi conditional pardon lang yata binigay dyan Ito dumating to si Digong. Ayun, presidential pardon. Kaya nakatakbo ng Senado. Ayan. Anong ginagawa? Nagsusuklay ng big ito lakas lumamon. Diyan pa nagpagluta tayo yung asawa sa opisina niya sa Senado. Ito na naman to si Ipe. Sus Maria Josep. Lord, have mercy. Wizkid sama, shout out. Sarah, my enemy is your enemy. Ergo, we must be allies. Patay tayo dyan. Kalat ni Bayo ito. Pinag-uusapan, mayroon bang personal na pinag-uusapan si Maring Lenny at Maring Sarah? Aba, oo naman. Meron silang pinag-uusapan. Pinag-uusapan nila kung pareho pa silang may regla. Ano? Ko naman. Kalat ni ka talaga Edmond Sanun. Welcome to the club. God works in a mysterious way. Lahat talaga malalabas ang katotohanan. Tadhana talaga ang gagawa ng paraan. Sir Rox. Totoo yan. Wizkid ulit Sarah is not worthy to even walk in the shadow of Lenny. Totoo yan, Wizkid. Dels, shout out. Sir Rox, analysis ko sa pagpunta ni BP Sara kay BP Lenny ay yung result ng 2022 election. Yun din ang nasa isip ko. Marami tayo yan. Kasi wala naman silang pag-uusapan 8 years, biglang eto ka, susugod ka sa sa Naga. Rodelia Alpilor, shout out. Ala na yan si Sarah Kim Serox. Naghahanap na ng suporta yan. Hindi alang abiso kay Lenny, tawag dyan sa pangahas, sir. Tawag dyan pangahas, diba? Richard Ramos, shout out. Si Sarah Mau ang namumulitika ng maaga at manggagamit. Diba? Reynaldo Gonzalez, shout out. Di na pwedeng magsanib ang rosas at maipoposas. Galing mo, Joki Hano ulit, Ingat lang, BP Lenny, traidor yan. Pwede mong patawarin sa kasalanan nila, but huwag mong kalimutan ang mga kasalanan at kawalangyaan na ginawa sa'yo. Diba? Hindi makakalimutan ni BP Lenny yan. Arnold po si Diego, shout out. Serox, malinaw na malinaw. Naghahanap ng kakampi, si Tal Balustay. Diba? Hindi si Lenny Robredo, Ano gagawin niya? Sasabihin niya kay BP Lenny, susuportahan niya sa pagtakbong mayor sa Naga? Wala kang kalaban, Sabi ni Ayon Sorecto, Bunyog. Atty. Toto Kausing. Joki Hano ulit, Front lang ni Sarah na kunwari pumunta ng Peña Francia at dumalaw kay BP Lenny. Napakasinungaling yan. BP Lenny, ingat ka. Diba? Alam ni Creepy yan. Hindi siya lulusot. Shelly Jaser, Napanood ko po, Karox, ang vlog ni Atty. Enzo. At doon ko naunawaan kung bakit ganun talaga ang mga makakapalang muka. Matapos balahurain si BP Lenny, may mukhang puntahan pa si BP Lenny. Malamang nagulat si BP Lenny. Nakikisama lang yan. Alam naman natin na hindi basta si BP Lenny. Hindi lang naman pala si Sarah lang doon, marami sila. Baka niyaya ng Arroyo. Alam na natin yun. Sa 2028 may balak. Di ba, Karox? Malay niya. Mauto niya ang mga tao doon. Malabo, Shirley. Joel Quijano ulit, Anong personal
dinadali niya. Di nga sila close ni BP. Totoo, ha? Ay, si Tia Delio, agad na pag-comment, oh. Shout out, friend Shervin Sapeda. July 7, Alcantara, Christian Sen. Oy, shout out sa inyo, mga friend. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out ulit. Eman Escalona, naka. Sabi ni friend Shervin, oh. Happy Fiesta po sa mahal na poong Piña Francia. Sa mga kababayan po natin dyan sa Naga City. Tunay pong mapaghimala ang ating Panginoon, Sir Rox. Dahil ang ating pong mahal na former VP Lenny ay mabuting tao at may malinis na buti at konsensya. Ang mga tao po dating sobrang bumalahura po sa kanya, yumuyuko po at nagpapakabumbaba po sa kanya ngayon. Hindi, Tia Deli, hindi yan klase ni Sara ang yuyuko. Ha? Baka may ibang ano yan. Ay, nako. Tia Deli. Iba po ang naaamoy ko dyan sa plastic na drama na yan ni Madam Fiona Serox. Siguro po nanggigigil na siya na isang bulat talaga yung totoong magic na nangyari nung past election. Yun, galing ni parehas pala tayo, Tia Delica. Para makaganti kay Kuting. Kaya lang po, Serox, alam niya po, sabit din siya to the max. Pag ikinanta niya po ang tunay na kriminal at isang bulat lahat yung lihim ng librong itim na sila lang po talaga ang nagsabuatan para sila po ay makaupo at maging makapangyarihan. Galing ni Tia. Pero talagang ang Diyos po ay marunong po sa lahat, Sir Rox. Nagtagumpay man po sila sa kanilang maitim na misyon, pero wala po silang naging katahimikan. Maaga pong nawasak at nagiba at nabuwag ang pinaka-sweet na love team sa kasaysayan. Kaya ngayon, she swallowed her pride. Nagpakumbaba kuno para maging talk of the town at makarating sa mga mortal niyang kaaway sa politika ngayon. Yan, Sir Rox, ang naisip niya siguro at naparaan para pakabugin sa takot si Kuting. Oh, pwede. Tia Delica, ha? Subukan niyo kung impeach. Sasabog tayong pare-pareho. Pwede rin yun, Tia Deli, ha? Malalaman ng buong Pilipinas ang nangyari nung nakaraang eleksyon. Diba? Pwede rin yun, ha? Baka lang, ha? O, diba? Cassandra Daisy, shout out. Mr. Rox, natawa po kami na nalito ka sa halos magkaparehong pangalan. Ako po si Cassandra Daisy, Rocky Warriors, para maka-Pilipino versus Cassandra Ong na makapogo. Tyra, new subscriber hero. Salamat, Tyra. Cassandra Daisy ulit, oh. Tumpak na naman ang haka-haka mo. Ang haka-haka no sa pagdalaw ni Sara kay Lenny. Sana nga tungkol sa Smart Magic Computer number 192862 kung saan pumasok lahat ang mga boto noong first hour. Pareho kayo ng opinion ni Doc Engineer Investigador Journeys Toto Causing. Naniniwala siya na si Lenny ang nanalo dahil sa mga ebidensya nila General Rio. Malapit na ang eleksyon pero wala pa rin sagot ang Supreme Court na buksan ang balota sa Batangas. Diba? Supreme Court, hawak nila yung Supreme Court. Yan ang gusto kong mga dapat mawala ng power ang presidente na mag-pardon ng mga kriminal. Diba? Ang takin mo, sentensyado, tapos sasabihin lang ng presidente, presidential pardon, laya ka. Putik yan, anong klaseng batas yan? Kaungasan yan. Di ba? Lalo na kung hindi naman nakakaintindi ng batas yung presidente, hindi naman sila abogado, di ba? Tapos, sinintensyahan ng abogado, judge ang nagsintensya. Tapos, bibigyan ng presidential pardon, laya. Wala. Kaya, yung mga ano na yan, yung mga sila gawaping na yan, mga tao ni Digong na yan, si Kibulog na yan, tatag lang, sabi niya. At malapit nang pipilitin nila yan, maski ang mangyari, manggugulo talaga mga yan, tignan mo. Kaya si Excellency dapat gumalaw ka na. Jane Labay na, shout out, Sir Rox.
By far, Xerox, by far naman, Atty. Lenny is not bastos para isnabin ang bisita sa lugar niya. Educated po si Atty. Lenny at smart. Milya pa lang ang layo ni Pusit. Amoy na ni Atty. Lenny ang pakulo ni Pusit. Sinabi mo pa. Hindi ko nga, di umubra sa kanya eh. O, diba? Tinalaga siya na drug czar, kinol ni BP Lenny, wala pa isang linggo. Sabi siguro ng mga, bakit mo ginawa yan? Yari tayo dyan, hindi. Tinanggal niya ulit. Diba? Kala niya, maano niya si BP Lenny, mabablap niya no? Jane Labay na ulit. Xerox, mahanap na nakakampi ang Pusit matapos, pag-break ng isang kaibigan. Tuso yung Pusit na yan at hindi ako nag-worry dahil Atty. Lenny knows better. He will not tarnish the Robredo's family's name. Totoo. Jane Lurito, Xerox, sabi nga sa English, desperate time calls for desperate measures. Si Pusit, tuliro na sa kanyang kalagayan niya tuliro na kaya kailangan na niya ang kakampi as if naman hindi halata ang motibo niya. Ang kapal ng face. Totoo. Jane ulit Xerox, Atty. Lenny is a woman of integrity. Her husband is an upright politician. Ang mga anak niya educated, may breeding, may mataas na moralidad. Do we think Atty. Lenny will ruin her reputation by associating herself with Pusit? Not in this universe and not even in another universe. Ang lalim naman nun, Jane. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, siguro gusto makita ni Pusit siminit ang itsura at kalagayan ni Atty. Lenny o nakikiramdam kay Atty. Lenny. Pwede rin. Pero ako, yan ang kutob ko dyan, Erlinda. May gustong yan. Jane ulit baka uy, pumunta na dun, baka siguro parang matatakot si Excellency puta mo kang tututuhanin diba? Baka nga, diba? Huwag niyong impeach yan, baka parang gano'n nakaano kasing mai-impeach talaga siya diba? Baka nga biglang magwala yan sasabihin niya kung ano nangyari, parang gano'n, parang nananakot lang yan, tsura niyan diba? Jane ulit blapper ito advice ko kay Pusit. Tawagan niya si Maharlika, doon siya humingi ng tulong at saka sa KOJC na may 8 million daw na membro. 8 million Shirley Jaser yun din ang nasa isip ko, Karox, baka may inamin si Pusit. Pwede, yun Kalat ni Baya ulit, sayang itong si Maring Lenny, nagpagamit sa galawan ni Maring Sara. Hindi naman, may pagka-slow yata ito at hindi niya nakita na ginagamit lang siya. Sayang na sayang, ang ganda pa naman ng legs niya. Patay tayo dyan. Hindi, talino si BP Lenny natin. Erlinda Aquino, kuya, natatawa ka. Kuya, nakakatawa ka talaga. Ikaw naman. Never no to Sara. M. Sino to? Welcome to the club, M. Librado Ludovico. Mabiyayang 2:00 ng madaling araw ng Sabado, baka hihingi ng payo yung paano huwag maging bastos o di kaya hihingi ng patawad sa mga katarantaduhan niya. Hindi na yan magbabago. Palala ng palala. Totoo yan, librado Mary Grace Santos, shout out. May issue na sinabi Senator Trillanes na di daw yan biglaang plilano daw ng dalawang kampo. Regardless, kung tao naman siguro na humarap si Sara, alam naman dahilan para di tangkapin ni BP Lenny. Baka yan ang local politics gawa ng Hello Garci. Anak niya kakampi ng mga Robredo sa Kamsur against the Villapuertes at need niya ng touch base sa Bicol in 2028 election. Unusual kasi
2. Grabe ang unpleasant treatment ni Sara noon kay BP. Marespeto na tao at dignified si BP Lenny. Totoo yan, Mary Grace Santos. Ha? Mary Grace Santos ulit. Agree ako, kuya. Agree ako, Kuya Rox, sa punto mo. God bless. God bless, Mary Grace Santos. June Lagon, my friend, shout out, Jeff Ramos na. Michelle Edwin. Mirna Regalado, Adorasyon ni Maranan. Mission accomplished, mga boss. Nakadalawang vlog din tayo. Sana makatatlo maming gabi. Pero baka hindi na. Pagod na ako. Oo. Oy, mga friend, share nyo to. Baka may makakuha ang boto yung tatlong iklog. God bless. Yun lang ang masasabi ko. Tungkol doon kay Mabilog. Tsaka dito sa Quadcom, no? Dapat patawag pa nila yung ibang nakalagay doon sa drug list nito si Digong, no? At tsaka yun nga. Sana maipatawag nyo na si Digong. Ano ba naman kayo? Kaya-hiya na yung Quadcom na yan. Yung pinag-uusapan nyo, hindi nyo mapatawag?